Isa nga si Atong ang ngayon sa pinaka-kontrobersyal na negosyante dahil sa mga mabibigat na kasong kinakaharap nito, dahil sa mga missing sa bumero, na umano'y siya ang mastermind sa pagkawala ng mga ito. Subalit, bago masangkot si Atong ang sa ganitong isyu, ay kilalanin natin kung sino ba talaga siya sa totoong buhay at kung gaano nga ba siya ka-impluwensya. Pero bago tayo magsimula, ay pwede po bang maabala ko muna kayo saglit, kung pwede po ba makahingi ng isang subscribe sa inyo? Malaking tulong na po yun para sa aming maliliit na content creator. Maraming salamat po. Si Charlie Chuhai Siam, na mas nakilala bilang Atong Am, ay isang kilalang Pilipinong negosyante na may malaking ambag sa sektor ng paglalaro ng online sabong. Nakakuha siya ng malawak na atensyon. Sabihin na natin na mas nakilala siya noong 2001 sa panahon ng impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada, kung saan siya ay kapwa-akusado. Nang maglaon, kinilala niya ang kanyang papel sa paglilipat ng mga buwis sa excise ng tabako. Kinikilala rin siyang sa kanyang pagsisikap sa pagsusulong ng sabong sa Pilipinas, partikular sa pamamagitan ng Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC. Bukod pa rito, nakaranas siya ng mga pagsubok sa kanyang financial, kabilang ang naiulat na pagkawala ng 1 billion pesos mula sa isang paglalaro sa gaming app. Si Atong Am ay isinilang noong ika-29 ng Agosto, 1957, sa Mandaluyong. Bagamat nananatiling pribado ang mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang, ang mga ito ay tinutukoy bilang Mr. at Mrs. Am, at limitadong impormasyon lang ang available tungkol sa kanyang pamilya at mga kapatid. Ang kanyang background sa edukasyon ay hindi ibinunyag sa publiko, at habang siya ay mula sa lahing Pilipino, ang kanyang mga paniniwala sa relihiyon ay hindi naman isinapubliko. Ang karera ni Atong ay napuno ng kontrobersya dahil sa mga isyu na ibinabato sa kanya. Ang kanyang pag-angat at kung saan siya nakilala ay nagsimula noong 2001 sa panahon ng impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada, kung saan siya ay idinawit sa paglilipat ng 130 million pesos sa tobacco excise taxes para sa Ilocos Sur. Inamin niyang sa paghahatid ng mga pondo kay Estrada na may 25 million pesos bilang komisyon, na kalauna na ibinalik niya bilang bahagi ng isang plea deal. Ang kanyang pagkakasangkot sa iligal na sugal, partikular na ang huweteng, ay lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang kontrobersyal at misteryosong tao. Matapos mapatalsik si Estrada, tumakas si Am at nagtago sa bansang Estados Unidos para lamang arestuin sa Las Vegas para sa mga paglabag na may kaugnayan sa pagsusugal. Napauwi siya sa Pilipinas noong 2006, kung saan nagsilbi siya ng probation matapos umamin sa katiwalian at ibalik ang 25 na milyong piso sa gobyerno. Sa panahong ito, siya ay isang consultant para sa ilang mga gaming firm, kabilang ang Lucky Titanium Corporation at Meridian Vista Gaming Corporation. Noong 2009, natapos na niya ang kanyang probation at ibinalik ang kanyang mga karapatang sibil na minarkahan ang simula ng kanyang paglipat patungo sa mga legal na operasyon ng pagsusugal. Nakatuon noon siyang sa pagpapalawak ng kanyang pagkakasangkot sa legal na pagsusugal, partikular sa pamamagitan ng High Ally at Sabong. Siya ang nagtatag ng Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC upang baguhin ang sabong sa isang kinikilalang esport sa buong mundo. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Meridian Vista Gaming Corporation ay higit na nagpalakas sa kanyang posisyon sa legal na industriya ng pagsusugal, kung saan siya ay naiulat na nakakuha ng malaking kita. Noong 2017, inakusahan niya ang mga matataas na opisyal ng pagtatangka na alisin siya sa mga operasyon ng lottery sa maliit na bayan. Ngunit kalaunan ay sinuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagsisikap na labanan ng ilegal na pagsusugal, sa kabila ng pagharap sa mga problema sa mga pananalapi, kabilang ang pagkalugi at pagkalugi sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, matagumpay na muling naimbento niya ang kanyang sarili, na itinatag ang kanyang sarili bilang isang consultant at maimpluwensyang figura sa industriya ng paglalaro sa lokal at internasyonal. Hindi rin alam ang mga social media account ni Atong Am, at walang nakakaalam kung may social media account ba ang negosyante, at nanatili din itong misteryo sa lahat. Si Atong Am ay legal na ikinasal kay Iris Am, kung saan ay nakasama niya sa isang matagal na relasyon at isang pamilya, kasama ang kanilang anak na babae na si Elaine Yu.
Sa kabila ng mga pampublikong kontrobersya at mataas na profile na karera ni Atong mas gusto ni Iris na mapanatili ang isang pribadong buhay at manatiling wala sa pampublikong spotlight. Kamakailan naman, kinumpirma ni Atong ang kanyang romantikong relasyon sa aktres na si Sunshine Cruz at nakitang magkasamang dumalo sa kasal ang magkasintahan noong Disyembre 2024. Ang relasyong ito ay pampublikong kinilala sa pamamagitan ng mga viral na larawan at video. Bagamat si Atong ay nananatiling legal na kasal kay Iris Nananatiling hindi isiniwalat ang net worth ni Atong gayunpaman, ang kanyang esabong kumpanya, Lucky 8 Star Quest Inc., ay bumubuo ng kabuang buwan ng kita na 3 billion pesos na nagpapatingkad sa kanyang makabuluhang tagumpay sa pananalapi sa industriya ng pasugalan. Bagamat hindi nakadetalye sa publiko ang kanyang kayamanan, ang kanyang paglahok sa mga kumikitang esabong na operasyon ay nagmumungkahi ng malaking mapagkukunan sa pananalapi. Sa ngayon ay misteryoso ang yaman ni pero tinataya na sa bilyon-bilyon na ang kayamanan nito.